Okay, good afternoon. Ipakita ko lang po sa inyo itong mga pyesa na pinalitan dito sa CRV 2006 model natin. And nagpagawa po tayo recently ng aircon. Okay. So hindi ko lang po sure kung original pa niya lahat, pero pag tinitingnan naman yung pyesa, mukhang original pa po niya lahat. So sa 197,000 kilometers po or 18 years, nagpalit po tayo ng compressor, condenser, dalawang hose, dalawang filters sa cabin, and then isang expansion valve. Okay. So ang inabot po nito lahat is 26,400. Sama na po ang labor doon. So ito po yung lalagyan ng compressor. So hindi ko po alam kung anong brand ng compressor yung naipalit. Pero kung tinitingnan ko tong box ng condenser para sa CT 2010 sa Jazz, pero parehas lang po sa CRV 2006 model. Okay, so simula po nang kinuha natin tong unit, ang unit cost po natin is 260,000 sa sasakyan. And then yung pang-ilalim, umabot po tayo lahat nung pina-overhaul natin yung pang-ilalim ng almost 100,000. And then another 26,500. So sabihin na lang natin na 126,000 na yung ginastos natin. So almost half na ng price na kuha natin sa sasakyan. So ang question po rito actually is worth pa ba na bumili ng ganitong mga sasakyan, yung mga 18 years old. So sa ngayon po, ina-assess ko pa lang kung worth, dahil 260, then 124, tapos yung gulong niya nasa 25,000 yung apat. So ang mileage niya is 197,000. So nung chinek ko sa internet po, ang parang service life ng CRV tong model na to is nasa 500,000 kilometers. So kung 500,000 kilometers at kukunin natin yung average na 10,000 kilometer per year, so ibig sabihin po 30 years pa ang lifespan nito kasi nasa 197,000 na siya. So in case mapaabot po natin sa another 300,000 kilometers, then worth po siguro, kasi sa 18 years saka lang naman natin pinalitan yung mga pyesa na yon. Pang-ilalim, major overhaul yung pang-ilalim, rack and pinion, battery, and then yung air conditioning system. Ngayon, hindi pa dyan po nagtatapos ang maintenance nito dahil may kalumaan na siya. Anytime pwedeng merong bumigay ulit na pyesa rito. So ang question is ano yon? So yun po yung hindi natin masabi kung ano pa yung papalitan. Pero ang question po kasi natin dito is yung cost of ownership ng ganitong mga lumang sasakyan. Though meron siyang service life na 500,000, na yun ang according to internet, kasi at the end of the day po, kung sino naman po kung paano natin gamitin yung sasakyan. Pero kung yung pang-araw-araw po, ang alam ko talagang tatagal pa po ito. So far sa engine po na timingan natin na maganda pa yung makina niya, pero not sure kung ilan talaga ang kaya niyang i-service pa na milyahe. So ang the best lang po na gawin sa makina is alagaan lang po talaga ng change oil, and maintain na lang natin. Pag synthetic is 10,000 kilometers, then kung mineral base oil, yung parang regular oil, then 5,000 kilometers. So pwede nating i-reduce na yung interval dahil luma na po yung sasakyan para mas maalagaan yung makina. Pero again, nasa atin na po yun kung paano natin gagawin yung maintenance interval natin. Okay? So the reason lang po kung bakit kinonsider kung kunin tong sasakyan na to is because dahil nung kabataan ko po, gusto ko talaga tong sasakyan na to. So kumbaga nung nasa
early 2000, kagagraduate ko po noon. And then, hindi ko pa naman po ma-afford na bumili ng ganitong mga sasakyan kasi nasa 1 million plus na noon to. And how much, napakalaking money po ang 1 million plus noon, nung year early 2000. Kasi graduate po ako ng college ng year 2000, then nagkatrabaho ng 2001. So, ang service ko lang po noon is scooter. And isa po ito sa talagang mga pinangarap kong sasakyan. Kaya lang, wala naman na po tayong makuhang brand new nito. Meron yung ibang design na, which is hindi ko po kasi kursunada yung mga bagong design yun. Ito, sa lahat ng CRV na lumabas so far, ito po yung pinaka gusto kong design. And through research sa internet, tamang-tama itong nakuha kong unit na very fresh. Though may mga tama po yung katawan, pero what I mean sa fresh is all original pa po siya, including mga switches, gumagana pa lahat. Meron lang isang servo ng power lock sa passenger side sa harap na hindi na gumagana, pero alam ko po yung servo lang ang problema nun dahil sa 2001 na Honda City natin, nagpalit na tayo ng ganun niya. Okay? So, kaya nung nakita ko yung nagbenta nito, talagang sabi ko gusto ko tong sasakyan na to. And so far, happy naman po tayo sa awa ng Diyos. Naka 2 months na sa atin. And very happy po tayo sa performance niya. From Isabela, nakapunta na ng Manila, nakapunta na ng Baguio. And hindi naman po tayo binigo ng sasakyan na to. Kaya lang, yun nga po, malalaman na lang natin over time kung talaga bang sulit bang i-maintain itong sasakyan natin na to, or mas maganda pang bumili na lang tayo ng bago kasi alam natin na for the next 5 years sa bago, like itong bago nating FB, ikukat po tayo nito, igagaranti niya yung reliability, though hindi naman lahat, may mga unit na talagang matatamaan pa rin ng factory defect. Like ito po, ilang buwan pa lang siya, 3 months old, pero kailangan pong ibalik sa kasa dahil nag-leak yung intercooler connection niya, yung sa hose. So kailangan daw pong ma-reseal yun. So may naglalabas po siya ng langis doon. So yun din po ang babalik tayo sa usapan ng 18 years old. So sa 18 years old po, talagang so far nung chinek namin yung makina niya, talagang very fresh po. Talagang naingatan ito ng may-ari na kahit sa loob, all original pa po. Pakita ko sa inyo yung tsura niya. Lahat po, from seat cover, lahat all original po yan. So, sa sidings, talagang very fresh po. Naalagaan ng mabuti ng may-ari. Pati yung switches dito sa mga sides, gumagana lahat. Power windows, gumagana lahat. So, power lock. Ang medyo tinamaan po itong steering wheel niya kasi nung nakuha ko po ito, merong nakabalot na yung parang protector. So actually yung protector po, siya ang nanira kasi sa sobrang katagalan po siguro ng protector na hindi natatanggal, dumikit siya. Kaya nung tinanggal, parang kinuan po niya, kinayod niya yung pinaka-finish niya. So, pwede po nating palitan ito or pwede nating balutin ulit. Pero sa ngayon po, mas gusto kong ganyan siya kasi it comes with parang age niya. Na talagang 18 years old siya, then tinamaan siya, then ganyan lang muna. So, yung dashboard niya, talagang alagang-alaga po lahat. Napakaingat po nung may-ari nito. Though nakuha ko po ito sa buy and seller. Pero nung kinuha niya, talagang kahit siya bumilib sa itsura ng wala po. Ang na-upgrade lang po natin dito yung mga ilaw, nalagyan natin ng magandang fog lamp. Tapos itong mga cabin lights niya, pinalitan na natin ng mga LED bulbs na kuha natin sa Lazada. Okay? So sa mga nagko-consider pong kumuha ng second hand, pag-isipan po nating mabuti kung kayo po ba yung tipo ng owner na okay lang na may time kayong pagtiyagaan yung ganito katatanda ng mga sasakyan. So, and then meron po ba kayong peace of mind na ibiyahe ito ng malayuan? So, ang ginagawa ko po kasi talagang minimake sure ko na well-maintained siya bago ko siya pinapatest ng long drive. So, na-test na ng long drive ng Manila and Baguio, then happy na ako.
Pero binili po kasi ito mainly for dito lang, sa local use lang. Alam, kataon kasi na wala tayong extra sasakyan noon, kaya napuwersang gamitin ito ng Manila and Baguio. So, yung comfort wise, very comfortable tong sasakyan na to. Gustong gusto ng mga bata kahit luma na, napaka-komportable niya sa loob. Pinalitan natin lahat ng shock absorber niya ng bago, which is yung original pa rin na design. So, parang kwan po siya, parang para sa akin po, sa price point na 260, and then gumastos tayo ng 100 plus sa pangilalim. So 360, sabihin nyo ng 400. So 400 plus yung air conditioning system niya na 25, 425. So siguro po nasa 430 na ang ginastos natin. So kung 430 and dagdagan pa natin ng 70 dahil 30 na sa gulong, 450 na. So pag napaabot po natin ng 500,000, then siguro doon po natin pag-iisipan talaga kung worth na mag-invest pa sa ganitong klase ng sasakyan. Kaya lang sa akin po kasi may pagka-bias yung decision ko versus practicality, dahil gustong-gusto ko po yung sasakyan. Yun po kasi ang naging reason ko, more on the emotional side. Pero kung practical side, siguro po kailangan nating pag-isipang mabuti kung willing ba tayong mag-invest ng almost 500,000 para sa 18-year-old na kung titignan mo sa financial point of view, talagang napakamahal na po niya. Napakamahal na ng costing niya in terms of investment. Kung baga book value, zero value na siya. Pero again, kung saan po natin gagamitin, nakakatulong naman siya sa pang-araw-araw natin, then hindi naman natin siya pwedeng i-consider na zero in terms of value niya. Though sa world ng financials, talagang zero value na po ang 18 years old. Kasi ang pagkakaalam ko sa investment side, anything na sasakyan na umabot ng 5 years and above, then zero value na po siya. Hindi na po siya kino-consider as asset. So, paki-correct na lang po ako pag mali ako, lalo na sa mga makakarinig nito o makakapanood na mga kaibigan natin from accounting. Sa accounting principle, tama po ba na yung pagkakaalam ko na 5 years, zero value na siya sa book value niya. Pero again, kung saan mo siya ginagamit, means hindi pa rin siya considered na zero. So let's say, for the example nitong L3, 5 years old na siya. So book value is zero. Pero ginagamit mo pang araw-araw na pantrabaho. So actually hindi siya zero in terms of value sa yung owner. So yun po yung mga kailangan nating i-consider. And dito naman po, again, nagagamit naman siyang service. So kahit 18 years old siya, malaki pa rin yung pakinabang niya. And again, yun nga, yung pagdating sa emotion side, na naging dream come true siya na sasakyan. So yun na lang po yung tinitingnan ko dyan. Okay? So ang isa pong titingnan natin ulit is mga nasa 25,000 daw. Pahihilamusan natin siya. Pero next year na, pag maganda na yung panahon, kasi panahon na po ng tagulan. So gusto ko sa summer ipagawa para mas maganda yung output ng pintura. Okay? So yun lang po. Sana nakatulong po itong munting analysis natin when it comes to ownership ng mga old na sasakyan. Sa inyo po, kung may mga dream tayong sasakyan and very luma na, pag-isipan po natin mabuti kasi medyo mataas po ang maintenance cost niya talaga. Maya't maya, merong kailangan gawin and magiging part po yun ng daily routine ninyo pag nag-decide kayong kumuha ng mga old model. Dahil may tinitignan pa po ako isang unit ngayon na luma, which is gustong-gusto ko rin yung lumang Mercedes-Benz na C200 series yata yun. Kaya lang ang isang tinitignan ko nun, kung very challenging na ang kumuha ng pyesa ng ganitong CRV, lalo na siguro po yung Mercedes na yun. Pero let's see pa. Kasi it's parang pad na lang po yun. Parang project cars ang tawag yata nila. Okay? So yun lang po, and maraming salamat. May mga ideas pa po tayo, paki-share lang po sa comment section para mas magkaroon po ng insight yung mga nagbabalak na mga viewers natin, kumuha rin ng ganitong klase ng mga sasakyan. Okay? So yun lang po, and magandang hapon po sa ating lahat, and drive safe po lagi.
Salamat!